kuhanin mo na itong mga paninda ko. Bilisan mo na dyan. Kamay nga, magigising kapitbahay. Tapos na ito, saglit na lang oh. Ano bang ginagawa mo? Kanina ka pa dyan, di ka pa matapos-tapos. Nutumihan mo lang yung tricycle na wala namang pararapan. Bilisan mo na! Ang mo naman mahal. Kaaga-aga, nakakunot na naman. O, tingnan mo mahal. Ang ganda kaya. Bilisan mo na! Maunahan na tayo ng araw paglabas. Palis na at lahat ang barko ay narito pa ako. Kanina ko pa ito bebenta sa mga hornal. Ay lalo nang nalugi ang kabuhayan. Ang maingay, magigising kapitbahay. Pamigay mo ito sa mga customer mo ha. 3 lang naman ito mahal. Sandali. Ano na ba yung Tonyo? Yung I love you ko, bay nakalimutan mo yata. Ay, kita ako nagmamadali ay. I love you mahal, alis na ako. Oh, Ada. Gusto mo ba sumama mamaya? Birthday ni Pres, nag-aakit sa kanila. Ikaw na lang. May pamamahayag kami mamaya sa kapilya ay. O kung gusto mo, ikaw na lang kayong sumama sa akin. Ganun ba? Sayang naman. Hindi na. Okay na ako. Alam mo, ang boring lang ng buhay mo. Puro bahay, kapilya ka na lang. Alam mo ng social life. Alam mo yun? Alam mo, sumama ka na lang kuya sa akin para malaman kung paano ka saya. Ay, naku, hindi na sis. Okay na ako. Ay, hindi ko na ako tawag na ng ating gawin na. Sorry. Atay! Ay, bakit po may kasama dito? Hindi pala kinuha ng nanay mo yan. Ilagay ko na kanina sa loob ng basket niya yung kanina eh. Bili po talaga ako sa inyo, pero huwag na po kayo mag-alala tayo. Dahil sa matapalataya po ako na darating din yung araw, tinigigin ng Diyos ng panata natin sa Kanya na matawag na rin si nanay sa iglesia. Hindi naman ako nawawala ng pag-asa anak. Lolobin din ng Diyos na mangyayari yun sa tamang panahon at pagkakataon. Ano? Nandiyan ang tatay mo! Hinihintay ka na! Huwag ka magulo dyan! Let's go! Anong nilagay mo sa bag mo?
Hala, si ate, wala naman ay. Ate, ganito rin ba ang loob ng kapilya? Yung parang sinasambahan niyo ni tatay. Medyo maliit lang ng konti kaysa dyan. Eh bakit parang kayo lang ni tatay ang nasamba? Hindi ba kami pwede ni nanay? Pwedeng pwede, syempre. Kaya lang, si nanay naman ang ayaw pa na sumama. Ilang beses na nga namin siyang isinasama ni tatay, kaso lagi daw busy. Ako ate, gusto ko makita yung maraming ilaw. Sasama kita sa susunod. Pero, may bukod na pagsamba ang kabataan na gaya mo. PNK ang tawag dun. Anong pink? PNK! Pagsambahan ng kabataan. Magpapaalam muna tayo kay nanay at tatay para may sama na kita sa susunod. Yes! Excited na ako ate! Excited na ako makita yung maraming ilaw. Nandiyan na si tatay. Tatay! Nagpaiwan pa ang nanay niya sa palengke. Bibili daw ng ulam pang hapunan natin. Ay, madit po. Abay, napakabait naman ang bunso natin ha. Kakatanggal ng pagod ng tatay. Eh anak, may binili akong kwek-kwek dyan. Nabili ko kaya ng insurance dyan sa kanto. Saka naiyahan ko na rin siya kanina. Aba Para sa ay, pumark natin mamaya. sakto po ko po yung apo ni Aling Suning na babae, si Carla, kaklase ko po yun. Naniyahan ko rin po siya sa pamamahayag mamaya. Ang sabi ko po ay, dadaanan na lang natin bago pumunta sa kapilya para may sasakyan na rin. Ay, saglit lang po ito ha. Titingnan ko lang po yung sinaygot. Baka po nakulo na. Sige na. Tay, tingnan mo ang school ko. Papirmahan daw po sa magulang. Aba! Galing ng anak ko ah! Pakita natin sa ate Ada mo. Ada, tingnan mo ang grade si Bunso. Oh. Wow, galing ha. Manang-mana ka talaga kay ate. Teka, sandali lang. Ay! Tay, parang sarap na itong pasalubong mo sa amin. Tay. Sarap Ado, ibigyan kita ng pagkakataon na magsabi ng totoo. 1, 2. Sorry po, tatay. Sorry po. 77 talaga po yung ginawa ko lang po 97. Sorry po, hindi na po mauulit. Anak, tumingin ka sa tatay. O, punasin mo muna ang luha. Sorry po, tatay. Pagbubutayin ko na po ang pag-aaral ko. Sorry po. Ang inyong pagiging mabuti, tapat, masunurin ang makakapagpasaya kay tatay. Saan na naman ang punta mo? Pakapila ka na naman. Opo, Nay, mabilis. Nagsahin ka na ba? Opo, luto na po yung kanin. Yung kapatid mo, ayun, hindi mo na ba ako may assignment? Opo, na ginagawa na po. Lagi ka na lang sa kapilya na yan. Hindi ka na mapakinabangan dito sa bahay. Baka naman gusto mong diyan ka na lang tumira. Nay, huwag nang mainit ang ulo.
Masipag naman si ate dito sa bahay Saka tingnan mo, hindi naman napapabayaan si Bunso Di ba Bunso? Opo, tay. Tinulungan nga po ako ni ate dun sa assignment ko dun sa math. O, kita mo na. Nay, para hindi uminit ang ulo mo, mabuti pa sumama ka lang sa amin ni Ada sa kapilya. May pamamahayag ngayon, makikinig ka lang naman At saka para malibang-libang ka na rin. Ay, naku Tonyo. Tigil-tigilan mo nga ako sa pagsama-sama na yan. Masyado na ako maraming iniintindi. Parang punta-punta dyan sa kapilya na yan. Tama na, kayo na lang ni Ada ang pumunta dyan sa iglesia na yan. Mabilis lang yun. At saka wala pang isang oras. Uuwi na rin tayo. Ay nako, tama na Tonyo. Huwag yun na akong guluhin. Umalis na kayo. Matutulog na rin kami ni Ado pagkatapos kumain. Tay, next na po kami. Paano? Alis na kami. Tawagan lang kung may emergency. Love you. Maulang umaga, Pilipinas. Narito ang ulat panahon mula sa DZRS. Bagyong Odette, inaasahang mananalasa sa baybayin ng Luzon, partikular na sa bahagi ng Quezon kasama ang Tornillo Islands. Inaasahan itong magla-landfall alas 7 ng gabi at pinapayuhan ang mga mamamayan na manatili muna sa kanilang tahanan at huwag na munang maglalayag, lalo na sa dagat. Ay, may bagyo na naman. Paborito na lang yata ang daanan tong sa atin. Ako, mo na naman biyahe ang barko. Tatay, nanay, pupunta po muna ka na isnin. Abay, bakit? Kalakas ng ulan Hindi mo narinig ang balita sa radyo? Magre-revise po kami ng thesis ay kailangan na po namin talagang ipasa. Malapit na po yung aming final defense. Hindi ba pwedeng sa ibang araw nyo na lang gawin yan, anak? Napakalakas ng hangin sa labas. Baka kung mapano ka pa niyan. Tatay, depensa nga po namin sa isang araw kaya kailangan na po talaga namin tapusin. Ay siya, sige. Susundan lang kita mamayang hapon. Tatawagin na lang kita. Ada, kumain ka muna. Manuluto na rin itong pagkain. Doon na lang daw po kila Elise. Kanina pa daw po ako inaantay ay. Alis na po ako. Sorry na-late ako ng punta. Nahirapan pa akong humanap ng sasakyan ay sobrang lakas na ulan sa labas. Grabe, ang lakas ng bagyo. Dito ka na lang kaya matulog. Mas delikado pang lumabas mamaya. Di na, susunduin daw naman ako ni tatay mamaya ay. Sure ka ba? Pwede ka naman dito magpalipas ng gabi. Oo, uuwi ako. Lalo na mag-aalala sila nanay at tatay kapag wala ako sa bahay ay. Ganun ba? Oh, Ada! Delikado na sa labas. Dito ka na lang matulog. Mas lalo pang lumalakas ang ulan o aba. Kaya nga, tatawag na ako kay tatay. Tumatawag na si tatay. Hello, Ada! Hello, anak! Hello po, tatay.
Hello? Hello, nandiyan ka pa? Hello? Hello? Tatay, sabi po kayo. Susundo na kita, hello? Alis na ako, alis na ako. Hello? 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 Tay, wag na! Oh, bakit? Anong problema? Nasabi mo na ba sa tatay mo? Nakausap mo na ba siya? Oo, pero... Natutulungin niya ay. Pero nasabi mo naman na dito ka na lang matutulog. Para hindi ka nila susunduin. Sabi nga ay, di ko alam kung narinig niya pa yung sinabi ko na huwag na gawang naputol-putulin niya. Pero narinig ko si tatay ang sabi niya, punta na daw siya ay. Ano pa rin? Sinagot. Hello? Hello, Ata. Kamusta ka na? Papasok ka na pa? Isang linggo ka nang wala sa klase. Okay naman. Bukas papasok na ako sa school. O sige. Siya nga pala, pinapasabi ni Mr. Sarto, yung project mo daw sa subject niya. Hanggang bukas niya na lang daw mahihintay. Tapos, pinapatanong din ni Miss Soriano kung kailan mo raw balak i-take yung quiz sa kanya na na-miss mo. Sorry ha. Okay lang. Salamat, Ina. Sige, bukas. Kakausapin ko na lang sila pagpasok ko. At saka pala, finals na natin next week. Nag-release na sila ng clearance kanina. Nagsisimula na rin ako ngayong magpaperma. Pero, pwede ka naman makakuha bukas. Ano, kaya pa ba? Kakayanin, wala naman akong ibang choice.
Kumain na kayo dito. Nagluto na ako ng ulam. Ada, yung kapatid mo, baka mahuli sa school. Intindihin mo na. Wala naman pong pasok. Linggo po ngayon. Ah, ayun nga pala. Ah, basta. Ako yung alis na. Bahala na kayo dito. Bahala na kayo dyan. Welcome back, Ada! Kumusta? Nakapag-review ka na? Ewan ko ba? Kanina ko pa nga tinitingnan yung review ko pero parang wala namang pumapasok sa utak ko. I can help you with that. May chika ako. Nakapag-exam na raw kanina yung kabilang section. O ito. Sabi nila, yun na raw yung lalabas sa exam. Reviewin mo, for sure win yan. Ang inyong pagiging mabuti, tapat, masunurin ang makakapagpasaya kay tatay. Diba? Naghapon pa naman ako para makapag-review. Kayang-kaya na, ano ka ba? Sige, una na ako. Ado! Wag! Huwag ka tatalon! Ang taas nga ng grade mo sa exam, oh! Hoy! Ado! Huwag kang mag-alala. Hindi ako tatalon. Hindi ko pa nakikita yung maraming ilaw. Ito yung test paper mo, pinabibigay ni ma'am, papirmahan daw ulit sa magulang. Oh, bakit di ka masaya? Perfect nga, oh. May sundo ka ba? Uuwi ka na ba? Wala. Wala akong sundo. Hindi ba pwedeng sa ibang araw niyo lang gawin yan, anak? Napakalakas ng hangin sa labas. Baka kung mapano ka pa niyan. Wala pa rin eh! Hindi pa rin sinasagot! Kumain na ba kayo? Hindi nyo man lamang yata ini itong ulam. Bunso, kumain ka na ba doon? Hanapin ka ni nanay. Ate, bakit parang hindi umiiyak si mama? Bakit parang hindi siya nalulungkot sa pagkamatay ni Tato? Halika nga dito. Alam mo, minsan, meron tayong paghikbi na tayo lang nakakarinig. Meron din tayong pagluha na tayo lang nakakaalam. At minsan,
Tapos pinipili nating wag ipakita sa iba. Pero hindi ibig sabihin nun, tigas na ang ating puso. Ate, namimiss ko na si tatay. Ako din. Pero alam mo ba kung anong ginagawa ni ate kapag nalulungkot? Nananalangin lang si ate. Yun ang turo ni tatay na sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay, kapag malungkot tayo at may mabigat na dinadala, manalangin lang tayo. Sabihin natin sa Diyos lahat dahil kayang-kaya niyang pawiin lahat ng bigat at sakit na narito. Hindi na ako malulungkot. Di niya tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kayang lampasan. Kailangan lang nating magtiwala, sumampalataya, at umasa sa magagawa niya para sa atin. Alam mo, darating din yung araw na magiging maayos din ang lahat. Ama, ikaw po ang nakakabatid na laman ng aking puso sa dami na nangyayari ngayon sa aking buhay. Dito na lang po ako nagiging payapa. Dito na lang po ako nagiging malakas. Sa tuwing nananalangin na po ako sa iyo. Ang tanging pakiusap ko lang po sa iyo, Ama. Huwag mo akong iiwan. Huwag mo akong pababayaan. Kung tutulog mo pong magdaan pa ako sa maraming pang pagsubok, maiwan man ng mga mahal ko sa buhay. Kung yun po ang kalooban mo para sa akin, kakayanin ko po. Huwag ko lamang mawala ang pag-ibig at paglingap mo po sa akin. Sa iyo ko na po inihahabilin ang aking buhay. Tulungan mo po ako makayanan at mapagtagumpayan ang lahat ng ito. Upang wag maligaw, bigyan mo ng ilaw ang daan na aking nilalakaran. Tunay kang kailangan, mga pangarap na nais kong abutin. Alam kong makakamit ko din. Lahat ay
tatay mo talaga. Napakaraming komersyal sa buhay. Nakita ko to sa bulsa ng jacket niya nung gabing... nung gabing... Kung hindi mo dahil sa akin, buhay pa po sana si tatay. Kasalanan ko po ang lahat. Kung nakinig lang sana ako nung gabing yun, hindi na po sana ako nagpasundo kay tatay. Sana nandito pa rin siya. Hindi mo sana mangyayari lahat ng yan ko. Nakinig lang ako sa inyo. Ay, patawarin niyo po ako. Sorry po. Sorry po. Kasalanan ko po. Akala ko po, di kayo malulungkot. Akala ko po, di kayo marunong umiyak. Patawarin niyo ko kung hindi ko kaya damayan. Paghuhulihan niyo sa inyong tatay. Patawarin niyo ko kung hinayaan ko kayo mag-isang lumudo. Kaya natin to, ha? Hindi kayo pababayaan ni nanay. Tayo na. Ayaw ni tatay. Nalulungkot tayo.
Ate, gising! Ate, gising! Bilis, nanay! Ano? Ano nangyari kay nanay? Bilis! Oh, ano bang tinatayo-tayo dyan, mga anak? Magbihis na kayo at may pagsamba. Baka maroon tayo. Nay, may sakit po kayo. Ano po na kayo? Anak, wala akong sakit. Wala namang masama kung susubukan ko, di ba? Sa wakas, dinarinig po ang gustong palapala ng tatay. Nanay, ari pa po ako sa mama. Paano ka makakasama kung ganyan ang suot mo? Yes! Ato, anak! Pwede ka na!